Hello, Chutorena! Magandang hapon Hello, sa'yo, Tutor Chutorena. Na-miss Anne. kita. Na-miss rin kita, Ayan, Tutor magsisimula Anne. na tayo. Okay. Nilalamig ka na ba? Oo, kasi malapit na, ay, talagang Alin ang dumating malapit na na? talaga ang simoy ng Okay. hangin para sa Kapaskuhan. No? Yes. Yo, talagang napakalamig na lalo na dito sa mga lugar na kung saan mas malapit sa mga kabundukan ano. Pero 'wag pa rin tayong BBTO sa bawat sa ating huling linggo. Ngayon pa lang huling linggo sa Ituloy sessions natin para sa taong Pampanuruan 2021. Pero bago tayo magpaalam magsisimula pa lang tayo, Tutor Rena. So, hello po. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang buhay sa ating um, mga mag-aaral, mga magulang, pati na rin mga kapwa natin guro mula sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Patuloy po na mga nakasubaybay sa amin mula sa Facebook at YouTube channel ng DepEd Philippines, DepEd EdTech Unit, YouTube channel ng DepEd TV at sa iba pang social media platforms ng DepEd. Magandang Webes na hapon pa rin, tulad pa rin ng aming mga kapwa namin mga tutors at tuties. Okay, mga magaganda at gwapong tutors at tuties. Hello sa inyo, magandang hapon. Let's enjoy this day dahil hindi ito man yung huli natin sa taong ito, pero marami pa tayong aabangan sa mga susunod na araw at the same time ay sa susunod na bagong taon. Okay, bago tayo magsimula, muli ay magpapakilala pa rin kami. Ako pa rin si Tutor Alin, kasama pa ko pa rin sino? Tutor Rina. Okay, na makakasama ninyo sa talakayan ngayong hapon. Okay, nawa ay matulayan pa rin namin kayo ng pagkatuto. At dahil dyan, dahil sa stream na ito ay meron na tayo kaagad maraming mga comments. Talagang tuloy-tuloy pa rin ang kanilang mga pagsubaybay sa atin. Nandyan si Alriza Zaidin Gaza, Lawrence Hermie Pastor Zamora from LFG Diamantina National High School. Gayon din kay yan, sila Samantha Blasi, Abigail Sipilio, yes, Mr. Brendick Aberdida Abelia from Abuyod National High School yan. Hello sa'yo, Tutor Je. Gayon din kay Princess Lorraine Nazareno, Rinette Soriano, kay Tutor Maika, hello. Ayan, kay Ma'am Ami, sino pa? Kay Marge, Ashi K. De La Masa, Benji Garan, Rinette Soriano, Janet Flood Patayon, and Jane Agonoy Saludares. Okay, sa ating pagsisimula, Chutorena, baka meron kang babatiin? Okay, tingin ko lang no aming mahal na School Head Department sa Araling Panlipunan, gayon din ang aming principal sa Cayetano Arellano High School at yung aming mga kaguruan sa aking school na pinagtuturuan sa Cayetano Arellano High School po. Okay, yan. Gayon din, magandang hapon po sa Paaralang Nasyonal ng Abuyod. Okay, nandito kasi ako sa school ngayon. Kasama ang aking mga kasamahang guro mula sa grade 8. Gayon din, pinabati ko rin po ang aming butihing principal na si Dr. Connie A. Madrid. Gayon din sa aming faculty president si Sir Roberto Villorente Jr. Okay, ayan. So, simula na ba tayo? Pero, alam mo ba, Tutor Rena, nakaka-excite ang araw na ito dahil magkakaroon tayo na tinatawag na mga, ayan, ito na. Yan, meron tayong tinatawag na, ayan, Mini-Me. Ito ay batay sa Batas Republic Act number 8296 as of June 6, 1997, an act of declaring every second Sunday of December as the National Children's Broadcasting Day. So, ibig sabihin talagang ito ay pagkilala sa ating mga
kabataang handang-handa at magaling sa broadcasting. Okay. Excited ka na ba, Tutor Ren, na makilala sila? Oo, Tutor Allen, no? Talaga. So, ngayon makikita kung paano, no? Sila nagturo kahit sila ay mga estudyante pa lamang, no? Okay, yes, excited na ako. Kung kami nga ay excited, alam ko excited na rin ang mga kapwa ninyo cuties na makita kayo at makilala kayo live. Okay? So dahil diyan, pinakikilala ko po sa inyo ang aming mga Itulay Mini-Me sina Cassandra Joyce Bidigma at Averly Gabriel F. Andres. Okay? Hello, Tutor Gabi and Tutor Cassie. Yan. Sige, magpakilala kayo, mga bebe. Mga kapwa namin tutors. Magandang hapon po. Ako si Para Tutor Cassie. makilala Mini-Me. sila. Magandang hapon po. Ako si Tutor Cassie, Mini-Me tutor ni Tutor Alin mula sa Dasmariñas Integrated High School, SDO Dasmariñas. Okay. Next. At ako naman po si Mini-Me Tutor Gabi mula rin sa Dasmariñas Integrated High School, SDO, Dasmariñas City, ang Mini-Me Tutor ni Tutor Rena. Okay, ayan, talagang tingnan mo naman yung mga community natin, talagang alam ko marami silang ma-share na mga ideas sa ating sa mga kapwa nila mag-aaral. Okay, so hello sa inyo, let's enjoy our day and let's enjoy our stream, kasi hindi lang tayo mag-e-enjoy, pero gayon din, magkakaroon din tayo ng pagkatuto. Iyon ay sa tulong ng ating mga mini-me tutors na sina Tutor Cassie at Tutor Gabi. O, dahil dyan, tayo ngayon ay nasa ika-5 linggo na. Okay, ang ating tatalakayin ay ukol sa pagtataya at pagpapahalaga sa kaisipang Asyano at sinaunang kabiasnan sa Asya, na mayroon itong pangunahing layunin. Tutor Rena, ano nga ang layunin? Okay. Dapat nating inaasahan natin sa araw na ito, no? First, natataya mo ang kaisipang Asyano sa konteksto ng pamumuno sa sinaunang kabiasnan. Then, napahalagahan ang kaisipang Asyano bilang daan sa paghubog ng lipunan ng sinaunang kabiasnan. Okay, ito dapat natin mo sa araw na ito. Ayan. Yan yung mga natin, kailangan nating matutunan. At dahil dyan, handa na ba kayo mga mini-me tutors Cassie and Gabi? Handa na kaya kayo? Handang-handa na po. Okay. Alam nyo, sabi ko ayan, very good. Alam nyo ba, tignan nyo, dito sa comment section natin, makikita natin, meron dito, sabi, teacher nila si Tutor Maika. Yes. Proud teacher here. Tapos sabi ni Alexis May Hashim Fanugan, good luck to our beloved President of Jewel. Sino kaya yon? Si Tutor Gabi ba yon? Raise your hand nga kung kayo yon sa Jewel. Tapos yung, ayan. Tapos sa Cosmos. Sino sa Cosmos? Si Cassie. Okay, taga namin. Tignan mo, mga nakabantay sila sa inyo o nakaabang sila sa inyo kasi excited din sila sa inyong maitutuloy na pagkatuto. At dahil dyan, tayo ngayon ay magpapatuloy na sa ating gawain ngayon. Okay, Yan ang dami bumabate. Gumanon nga kayo mga kapwa namin tutors. Mag-hi kayo. Hi lang. Ganun. Taas mo, Tutor Cassie, tsaka Tutor Gabi. Yan, para na kayo mga artista. Okay, so let's continue. Yan. Para sa ating unang gawain, ating suriin, tukuyin kung ang pangungusap ay nagsasaad ng pamamaraan at kaparaanan ng pamumuno noon at ngayon. Isulat ang salitang ngayon kung ito ay nagaganap sa kasalukuyan at noon kung sa nakaraan. So, Tutor Rena, handa ka na ba, Tutor Rena?
Ayan, handang-handa na. Alam ko, handang-handa na si Tutor Rena kasi katulad din nila Tutor Gabi at Tutor Cassie, handang-handa na ang bawat isa. Gayon din ang ating mga tutors para sa ating duties para sa ating gawain. Okay? So, Let's nilalaglag go. ako ng aking signal dito, no? Internet, ano? Okay, para sa unang pangungusap, Tutor Cassie. Number 1, ang mga pinuno ay nababatid ayon sa dami ng napatay na mababangis na hayop. Okay. Ito kaya ay noon Kaya o nga, ang ngayon? hirap palabanin. Ayan. Ayan, ready na sila. Sige. Yan. Ano kaya? Ito kaya ay noon o ngayon? Okay, i-comment lang nila, no? Sa Paki-comment comment section lang yung mga natin yung sagot. kanilang mga sagot. Kasagutan. Ayan. Oh, may nagsagot na dito. Si Kerubin. Ayan, si Samantha. Ayan, ang dami na nila. Tutor Rena, check mo nga. Check natin kung ano ang tamang kasagutan. Ito ba ay noon o ngayon? Okay, ang daming sagot nila Ang dito mga ay sumasagot, no? oo, noon. Sige, check natin. Noon nga kaya? Okay, very good. Yan. Para naman sa ikalawang pangungusap, Tutor News, Gabi. Charles. Oh, Ikalawa, ang pamumuno ay nakabatay sa lakas, tapang at dahas. Noon o ngayon? Ayan, number 2 na tayo. Tutor Rena, meron ka na bang mga nakikita nagsasagot? ilang Okay. Okay, yan. So, check natin kung tama ang kasagutan nila. Noon ba o ngayon? Para sa ikalawa, ito ay ayan, very good. Ito pa din ay noon. Ano? Okay, para sa ikatlo naman. Ikatlo, ang mga pinuno ay inihahalal sa pamamagitan ng pagboto. Ayan. Ito kaya ay Okay, ang paghalal noon o ngayon? Ayan, check natin ano kung ito ba ngayon. Ayan, may nagsagot na si Darius Charles Fajardo. Mukhang meron kayong mga incentive na binigay sa kanila mga tutors ha. Ang dami nag-hi sa inyo dito eh. Okay, ang tamang sagot ay ayan, ngayon. Para sa ika-apat, Tutor Cassie, So, ano kaya to? Tutor No? Gabi. On pa to o ngayon? Ikaapat, ang pamumuno ay nakaatang lamang sa mga kalalakihan. Yan. Noon o ngayon? Yan. So, sa inyo bang palagay, mga kapwa namin tutors, Tutor Gabi and Tutor Cassie, para lang ba sa kalalakihan talaga ang pamumuno? Hindi po. Hindi po. Okay, dahil mapapansin naman natin ano, sa lipunan natin ngayon ay meron na ring mga kababaihan na namumuno. Kasi tayo ngayon ay kumikilala na sa pagkakapantay-pantay. Hindi lamang para sa babae at o kaya naman ay hindi lamang para sa mga kalalakihan, kundi ito ay pantay na ibinibigay sa mga babae at lalaki. Okay? So, ano kaya ang tamang sagot? Tama kaya Wala sila ako, na noon Tutor Allen, ito? no? Oo nga. Pero kapit lang tayo, ano? Okay? Para sa ika-apat na kasagutan. Ayan. Ito ay nagaganap noon. Kasi ngayon, mapapansin natin, marami na ring mga kababaihan na patuloy na kasama natin sa pamumuno. Sa pamumuno sa lipunan. Okay? Para sa ikalimang pangungusap. Ikalima, ang mga pinuno ay hinihirang batay sa basbas ng langit. Okay. Yan kaya? Naniniwala ba kayo sa basbas ng langit? Tutors? Hindi po. Dahil?
Ayan. Yan, may mga sagot na sila, no? Check natin kung ito ba ay noon o ngayon. Ayan, ang dami talagang sumasagot. Iba ha, iba yung charisma yung dalawa dito, mga mini tutors ha. Okay, ito ay para sa noon. Ika-anim na pangungusap. Ika-anim, ang pamumuno ay nagmumula lamang sa iisang pamilyang may mataas na antas sa lipunan. Okay. Basbas ng langit, sabi ni Kerubin, basbas ng langit o mandate of heaven. Okay. Noon o ngayon, may sagot na dito. Yan, check natin. Aliyah, Milo o Milo. Okay, mga nakaantabay sila sa mga kasagutan natin. Ang tamang sagot ay noon pa din. Ito pa rin ay nangyayari noon. Okay? Yan. Sige, sa ating pa rin pagpapatuloy para sa ikapitong pangungusap. Ikapito, ang mga pinuno ay may natatakdang bilang ng termino sa pamumuno. Noon o ngayon? Ay, ang bilis ni Kit. Kit Andre Morada. Meron na kagad siyang sagot. Gayon din si Darius at saka si Elmer. Pati din ang aking kapwa-guro, si Ma'am Ami. Ayan, Nicola Bianca Bona, Kyra Estimar, Andrea Cruz. Tama kaya ang kanilang kasagutan na ngayon? I-check natin. Ayan, tama. Ito ay nangyayari ngayon. Yes, Tutor Gabi. Ikawalo, ang mga pinuno ay bumubuo ng iba't ibang partido. Okay, partido, no? Ito yung mga sinatawag nating grupo. Ito ba? Ito, meron tayong minorities and majorities. Ayon. Yan yung sa mga, sa politika natin eh. Merong minor groups at saka major groups. Okay. Ito kaya ay noon o ngayon? Ayan, sabi ni Abigail, gayon din si Samantha, si Andrea, si Alriza, si Renette. Ang tama kayang sagot ay ngayon. I-check natin. Okay, very good. At para naman, yan. Ikaw na pangungusap. Ikasyam, ang batayan sa pagpili ng pinuno ang antas ng kanyang pinag-aralan. Okay, noon o ngayon, kanya bang palagay, kailangan ba merong mataas na pinag-aralan ang mga pinuno natin o magiging pinuno ng ating bansa? Tutor Cassie? Opo, kinakailangan na may mataas na antas na pinag-aralan sapagkat ito ang ating magiging batayan upang malaman ang kanyang kahusayan sa pamumuno sa isang lugar. Ayun, ang galing. Any idea about it, Tutor Gabi? Tama naman po yung nasabi ni Tutor Cassie, ngunit noon na panahon, batayan po ang lakas nila. Kumbaga, pag ikaw po ay isang magaling na mandirigma, maaari ka po maging isang pinuno. Okay, ang gagaling talaga ng aming mga mini tutors, ano? Salamat sa inyong idea, pero tama kaya ang kanilang mga kasagutan na ito ay nangyayari ngayon? Okay, check natin. Very good. At para sa huling pangungusap, Tutor Gabi. Ikasampu, mga sandatang yari sa bato at kahoy ang pangunahing sandata ng mga pinuno. Ayan. Noon o ngayon? Yan, may sagot na kagad dito si Julans, Carsander, si Andrea, si Marge, tsaka si Alexis noon. Yan. Ayan. Ang tamang sagot ay noon. Kasi ngayon, ang kailangan na nating gamitin sa pakikipagdigma o kaya naman sa pakikipaglaban ay mga makabago na nating mga makinarya o kaya naman ay yung mga machines na kasi hindi na lamang, kasi ang magiging kalaban naman natin ay hindi mga katutubo, kundi mga makabago at mauunlad na bansa na rin. Okay, so feeling ko handang-handa pa rin sila. Okay, palakpakan natin ang bawat isang cuties natin na patuloy na sumasagot. Ayan.
Ngayon, para pa rin sa ating pagpapatuloy, magkakaroon pa rin tayo ng panibagong gawain. Tukuyin natin, panuto, piliin sa loob ng panaklong ang hugis ng salitang kukumpleto sa pangungusap upang maging tumpak. So, kailangan lang ay heart. Wow! Tapos yung isa naman ay, ano to, sun. Yon, or araw. Meron nagbigay ng kanilang mga scores dito. Ito ay si Andrea Cruz na nakakuha ng 10/10. Pati din si Kerubin at si Alriza. Si Renette naman daw ay nakakuha ng 9/10. Ayan, ang gagaling pa rin nila. Kahit hindi, isa lang yung mistake ninyo, isa lang yung pagkakamali. Pero alam ko, lagi kayong nakatutok dito pa din sa amin. Lalo na at may kasama kaming magagaling na mini tutors. Okay, yan. So, para dito sa unang pangungusap, una, sa sinocentrism ng mga Chino, sinasabing ang kanilang emperor ay binibilang na blank. Kaya ang pamumuno ng emperor ay may mandate of heaven o may pahintulot ng langit. Puso para sa anak ng langit at araw para sa anak ng kalupaan. Ayan, ano kaya doon? Puso ba? O araw? Yan. O, sige, may nakita na ako mga sagot dito. Ito ay puso nga ba? Sa iyong palagay, Tutor Cassie, ano kaya, maaari mo bang itaas kung alin dito sa dalawa, kung alin sa dalawa ang tamang sagot? Ito ay, tsan-tsaran! Ang tamang sagot ay, asan na tayo na mali? Napindot ko ng bongga. Okay, yan. Tama, ang gagaling talaga. Para naman sa ikalawa, yan, malaki ang responsibilidad ng mga pinuno na blank sa kanyang nasasakupan. Puso para sa magpanatili ng kaguluhan at kasakiman o araw para panatilihin ang kaayusan, kasaganahan at kapayapaan. Ayan, nagsagot na kagad dito si Clyde Sanggalang. Ayan, gayon din si Renette, si Darius, si Samantha. Ayan, ano kaya ang tamang sagot? Kaguluhan ba o kaayusan? Charan, ang tamang sagot ay, ayan, ito ay ang araw para mapanatili ang kaayusan at kasaganahan, pati na rin ang kapayapaan sa nasasakupan. Para naman sa ikatlo, sa sinaunang kabihasnan ng Japan, ang kanilang blank ay itinuturing na may divine origin o lahing nagmula sa Diyos. Again, sa sinaunang kabihasnan ng Japan, ang kanilang blank ay itinuturing ng may divine origin o lahing nagmula sa Diyos. Tutor Gabi? Puso para sa emperador o araw para sa presidente. Okay, may nagsagot na kagad dito, Tutor Gabi. Yan. Mga classmate mo ba to? Sila Aliyah Milo? Ano pa? Sino pa ba dito? Darius Charles Fajardo? Classmate mo ba sila? Si Darius po. Ayan. Talagang all out ang support nila sa'yo. So dahil dyan, tignan na natin ang tamang kasagutan. Ayan. Ang tamang sagot ay puso. Yan, na tumitibok-tibok. Para sa ika-4, yan, sa kasalukuyan, ang emperor ng Japan ay nananatiling simbolo sa buong bansa, simbolo ng blank sa buong bansang Japan. Ulit, sa kasalukuyan, sa kasalukuyan, ang emperor ng Japan ay nananatiling simbolo ng blank sa buong bansang Japan. Tutor Gabi? Puso para sa pagkakaisa at kapayapaan o araw para sa kasaganaan at kaluwalhatian. Okay, ayan, meron pa. Go Miss President daw dito, sabi ni Franz. Ayan, may sagot na dito si Marge, si Andrea, si Kyra,
Si Samantha. Ayan. Ano kaya ang tamang sagot para sa ika-4? Gayon din si Marquisha Hernandez. Ayan. Ang tamang sagot ay... Ayan. Puso. Puso pa din, ano? At para sa ika-5 pangungusap, ang Kakravartin ay tumutukoy sa hari ng San Sinukob. Ito ay ayon sa konteksto ng blank. Tutor Gabi? Puso para sa Islam at Kristyanismo o araw para sa Hinduism at Buddhism. Ayan. Alin kaya sa dalawa? Puso o araw? Ayan, ang bibilis talaga. Ayan. Meron dito heart, sabi ni Tutor Jessica. Sabi naman ni Nina Pauline, sun. Gayon din si Elmer, pati na rin si Julians, pati si Marge, si Joseph, ayan, si Aliyah, ayan. Ang tamang sagot ay, ayon, araw, ano, umiikot na araw. Ang huhusay, sige nga, patingin nga kung merong naka-perfect sa inyo. 5/5 ba ang inyong mga score? Ayan. Ang gagaling, ang uhusay nila, Tutor Gabi. Alam mo ba, sila yung alam kong excited at willing na matuto. Kayo na siguro nasasabayan nyo na kami sa ating talakayan, ano? Ang Itulay ba? Nakakasabay ba kayo sa Itulay session? Yes po. Okay. Nandito na din kayo sa topic na to? Medyo malapit na po. Ayun, ang galing, ano. O, at least magkaroon ka na ng idea. At saka, pwede ka na rin maging pwede ka na din maging tutor sa mga classmate mo. Yay! Kasi lahat sila nakikinig sa'yo at nakapanood sa'yo. Yan, ang galing-galing naman ni Tutor Gabi. Gayon din, si Tutor Cassie, medyo nawala lang sila. Pati na rin si Tutor Rena. Okay. Yan, sabi ni Alriza dito, nakakasabay po. Gayon din si Mark Jed. Si Louie Angelo Abuzo, siya ay nakakuha ng 4/5. Yan. Ready pa rin ba kayo sa ating muli pang pagsubok sa ating mga pagtatalakay? Ayan, yes po. Ready pa rin sila. Ayan. Sa inyong palagay, magiging epektibo ba ang pamumuno ng isang pinuno kung ito ay may basbas ng langit? Okay, habang iniintay natin yung kanilang mga kasagutan, pwede ko bang malaman ang iyong idea tungkol dito, Tutor Gabi? Okay po. Well, hindi po talaga ating kailangan mga advices mula sa mga babaylan, kundi patuloy na pananalig sa Diyos ang kailangan at patuloy na paghingi ng wisdom sa Diyos ang kailangan para matulungan tayo makapamuno ng maayos. Okay, ang galing, talagang thumbs up pa rin para kay Tutor Gabi. Alam ko din na merong masasabi meron ding idea si Tutor Cassie, ano, kaso nga lang ay wala siya kasi nawawala siguro ang kanyang signal. Okay, sabi dito ni Tutor Maika, yay, shout out po sa AP teacher ng Cosmos at si Jewel, si Mrs. Salvacion Capili. Gusto ko rin sanang magsha-shoutout din ako sa aming guro sa Araling Panlipunan mula sa grade 7, si Mrs. Edita B. Cosep, na nakatabay, pati na rin sa mga kapwa namin mga guro mula sa grade 7. Pero, eto kasi, pag sinabi nating basbas ng langit, ito yung mga yun, katulad ng nabanggit mo kanina, Tutor Gabi, ito yung mga may babaylan. Ano, sila kasi yung direktang, sabi sa sinaunang kabiasnan, sila yung mga direktang merong, kumbaga, connection sa kanilang mga Diyos. Pero ngayon, wala ng tao, walang tulay na magdudugtong sa atin mula sa Diyos, kundi ito lamang ay sa pamamagitan ng, katulad din ng sinabi mo kanina, sa pananalangin. Hindi natin kailangan humingi ng salita, pero ang kailangan lang natin hingiin ay ang gabay. Ano?
Yan. Sabi dito ni Lauren, syempre po, kailangan natin ang gabay ng Panginoon sa lahat ng plano natin sa buhay para mas matupad natin ang ating minimithi. Ang gagaling talaga. Meron din sabi dito si Darius ba yung classmate mo? Opo. Sige, pakibasa nga ang kanyang comment. Okay, wala po kay Darius. Opo, kasi po kung ang ating Panginoon ay binasbasan po ang isang pinuno ay magiging magaling po siya sa pamumuno. Ayan. Basa pa tayo ng isa pa. Sige nga. Mula po kay Lawrence Hurley, Pastor Zamora, syempre po kailangan natin ang gabay ng Panginoon sa lahat ng plano natin sa buhay para mas matupad natin ang minimithi. Ayan. Babasahin ko yung kay Kerubin, ikaw yung kay Andrea ha. Sabi dito ni Kerubin, opo, dahil kung may basbas ng langit po, meaning may ginagabayan po tayo ng langit. Ang pinuno po para mapabuti ang nasasakupan. Okay, ano naman ang sabi ni Andrea Cruz? Di po epektibo ang basbas ng langit kundi ang basbas ng Diyos. At ang pagiging pinuno ay ibig sabihin sila po yung para leader, pananalig o mananalangin sa Diyos po. Ayun, okay. Parang ang sinasabi kasi natin dito sa basbas ng langit, noon to noong sa sinaunang kabihasnan ito, ito yung mga parang binibless daw sila ng mga, binibless sila ng kanilang mga Diyos dahil mahuhusay sila sa pamumuno. Pero once na ikaw ay naging marahas o kaya naman ay naging sugapa sa pamumuno, matatanggal yon sa iyo. Okay, dahil diyan patuloy pa rin tayo sa ating tatalakayin. Ayan. Yan. Para sa ating huling gawain. Ayan. Tama ba? Panuto, isulat ang tama kung wasto ang itinatalakay na pangungusap at mali kung hindi. Okay, Sige, alternate tayo dito, Tutor Gabi. Number 1. Ang Emperor ng Japan ay hindi maaaring alisan ng kapangyarihan sa pamumuno. Tama ba o mali? Ayan. Sa iyong palagay, Tutor Gabi, ito ba ay tama o mali? Hindi po. Okay, hindi po. Salamat. Ayan. Sabi dito ni Louie Angelo Abuzo, mali. Sabi naman ni Abigail, tama. Ayan, may pahabol dito si Tutor Micah. Epektibo pa rin ang basbas ng Diyos nang sila ay patuloy na magabayan sa kanilang pamumuno. Okay? Ang tamang sagot ay ayon. Tama. Okay, next, Tutor Gabi. Ikalawa, ang Kakravartin ay tumutukoy sa hari ng Sansinukob. Tama o mali? Ayan, parang pangalawa na tayo ha. Ayan, active pa rin sila Ang dami pa ding sumasagot. Talagang nakaabang sila sa'yo, Tutor Gabi, at sa mga ibabahagi mong kaalaman. Okay, sabi dito ni Abigail, tama. Sabi naman ni Aliana, mali. Julans, tama. Ayan, puro tama. Ayon. Ang tamang sagot ay ayon, very good. Tama. Nasa katanungan yata yun kanya mamaya. Ikatlo, ang Emperor ng China ay nanggaling sa lahi ng Diyos. Ang Emperor ng China ay galing sa lahi ng Diyos. Yan. For number 3. Sabi dito ni Alriza, para po sa akin, tama po dahil may karapatan po ang mga nasasakupan na tanggalan ng karapatang mamuno ang emperor kung may mali
may mali sa kanyang pamumuno. Tama naman yon. Ngayon, ang ginagawa natin, di ba, nagkakaroon ng mga rally o kaya naman ay merong isang word na dun para dun eh. Kapag gusto nilang tanggalin sa pwesto yung isang pinuno, di ba? Dahil alam na, halimbawa, pag nakikita nila na mayroong mga pagkakamali o mayroong corruption na nagaganap, yon, pwede nilang tanggalin ang pinuno. Pero dadaan ito sa tamang proseso. At dahil ang kanilang mga kasagutan ay puro mali, tama kaya sila? Very good! Ang tamang kasagutan ay mali. Para sa ika-4, Tutor Gabi. Ika-4, ang Devaraja ay tumutukoy sa iisang Diyos lamang, subalit maraming kapangyarihan. Okay. Iisang Diyos pero maraming kapangyarihan. Kasi 'di ba, ang mga sinaunang pinuno na ang sinaunang kabihasnan ay naniniwala sila at sumasamba sila sa maraming Diyos. Ito yung tinatawag natin na polytheismo o polytheism. Yan, pagsamba sa maraming Diyos. Pero tayo ngayon sa ating sa kasalukuyang panahon, tayo lamang ay sumasamba sa iisang Diyos. Ayun. Tama kaya ang mga sagot nila Mark, nila Marge, ni Louie, ni Darius? Ang kanilang ang kanilang sagot ay tama. Ayan, ang gagaling talaga nila. Tama pa rin sila. So, sino naman ngayon ang nakakuha ng 4/4? Ayan, ang dami nating tanong, no, Tutor Gabi. Nung una, 10 points. Ikalawa, 5 points. And lastly, 4 points. So, may 19 points tayo. Bonus na natin yung 1 point. Kasi magpapasko naman. So, excited ka na ba sa bakasyon nyo, Tutor Gabi? Excited na po. Pero mamimiss pa rin po yung mga teacher. Wow! Ang bait-bait mo naman sa mga teachers mo. Sila ang namimiss mo? O yung mga classmates mo? Mas mamimiss ko po yung mga klase ko. Okay, ganun naman talaga mga kabataan. Yan, nag-send na sila dito ng kanilang mga score. Merong 3/4, merong 4/4, at mas marami pa rin ang 4/4. Congratulations everyone! Ayan. Alam ko talagang kayo ay nakasubaybay, lalo na ngayon dahil kasama ko ang inyong classmate, ang inyong president sa inyong section. Ano section mo ulit? Section Jule? Opo, section June. Ayan. Okay. Yan, sa Dasmariñas Integrated High School. Pero, dahil dyan, hindi pa rin tayo nagtatapos dahil meron akong iiwan sa inyo na isang katanungan. Bilang isang mag-aaral, sa paanong paraan magkakaroon o magiging maunlad ang isang lipunan? Hello, balik tayo ulit, Tutor Cassie. Ayan, dyan ka na lang ha. Stay put lang, smile, and we will just enjoy ito. Yan. Ito ang katanungan, pwede nyong i-PM sa akin, gayon din i-PM na din sa, halimbawa, classmate nyo naman si Tutor Gabi, pati na rin si Tutor Cassie, pwede nyo pong i-PM sa kanila ang inyong kasagutan, bilang isang mag-aaral, sa paanong paraan magiging maunlad ang isang lipunan. Okay, yan yung katanungan ha. I-screenshot nyo na lang para hindi ninyo malimutan. Yan, congratulations everyone. Maraming salamat sa inyo. Mga kasama naming tutor, si Tutor Cassie, say hi. Ayan. Hi, Tutor Cassie. Ayan, and to Tutor Gabi. Ayan. Yan, may pahabol dito si Darius. Opo, bilang po sa pagsuporta sa mga mabubuti kong pinuno at hindi po paglabag ng batas at magpasako po tayo sa ating gobyerno. Yan, nagsagot na kagad siya. Pero, ayan, pwede nyong i-chat yan o pwede nyong i-PM yan sa inyong mga classmates na tutors na. Maraming salamat and congratulations, Tutor Gabi and Tutor Cassie. Yan. Ngayon, eto isang paalala po,
1 hour of celebration of Itulay Talents. Himig ng Pasko, itulay natin ito. Magaganap po ito sa December 22, 2021, alas 4 ng hapon. Inaanyayahan po ang mga kasama namin dito, mga kapwa namin guro, pati na rin po ang aming mga mag-aaral na nakasubaybay at sa inyo rin pong mga magulang. Maaari po maaari po natin itong panoorin. Year-end Cantata Virtual Concert. Malay nyo, kakanta pala doon si Tutor Gabby o Tutor Cassie kasi ako hindi ko talaga kayang kumanta. Maraming salamat sa inyo. At isa pa rin pong paalala, maaari nyo rin po kaming mapanood sa IBC 13. At muli, kami po ang inyong mga tutors every Thursday, every Webes. Na talaga naman, yan. Muli, ako po si Tutor Alin. Kasama ko pa rin namin kanina, si Tutor Rena, together with our mini tutors. Tutors, yes? Sige, Tutor Cassie. Yan. Ang kasama pa rin namin si Tutor Cassie, gayon din si Tutor Gabby. Yes, Tutor Cassie.